will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. Let you push me past the breaking point. I stayed for nothing, so I fell for everything. You hold me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like something gonna shake the ground. You held me down, but I got up, get ready cause I got enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Oh, 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 oh. You're gonna hear me roar. Ayan, sasama naman tayo ng ating dalawang kasamahan. Ay, tatlo sila. Oh, let's go. Apat pa lang. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up, get ready cause I got enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. Cause I am the champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. No, wala pa. Iba din. Roar, 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 roar. I got the eye of the tiger, fire, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. 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 Oh, 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 oh. Grabe, maraming salamat ISU students. Thank you. Nako. Napagod ako doon. Let's champion positivity ngayong Monday dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya? Mayot. Really, really. Diba? Ano? Napagod? Kamusta ang pag-roar mo? Roar! Okay naman po. Kamusta ang pag-o-o-o-o mo?
Oo, hindi pala to polite na kanta. Oo. Dapat, opo. Ganon dapat. Oo. Anyway, nalaman mo ba kung ano ang tungkol sa opo? Ano? Oopoon pala yun. Kasi naniniwala ang mga tao noon. Oo. Na kapag may Sige, hinga ka muna. Pahinga ka muna. merong message, sasabihin nila, oopoon. Ngayon, ang mga matatanda, masyado nilang ginagalang before. So, kapag may sinasabi ang mga matatanda, nag-oopoon sila kasi they're thinking na yung message na yon from the deity. O papunta sa kanila, tapos sila yung nagsasabi. Tapos na-shorten na in time to opo and po. Ay, na-gets. Oh. The more you know. Yes, Now I because know. we believe that roaring is knowledge. Just! Maraming salamat muli. Oo, mas kakasama ulit namin kayo sa mga susunod na araw. Oo, sa mga kantang ganito. Lalo at nahihirapan tayong kumanta. Kami ni Misa Angelica. Ang hirap nga pag umaga tas Lunes. Ewan ko lang, mamamalat ka. Ay, real! Diba sabi nga nila, ang pinakamahirap na araw sa buong linggo ay Lunes. Lalo na kapag may bagyo. Totoo, pero ngayon, thank God, at sumisilip, kunti lang yung araw. Yes. Oo. Talagang napakalakas kahapon ng ulan. Tapos may pag-landslide nga dito sa may Quezon pa. Dito sa papasok ng Bagong Chono. Oo. Naku, sana wala namang nasaktan. Wala naman, ano? Wala naman. Walang napabalitang nasaktan dito nga sa bagyo na dumaan. Kasi talagang paggising ko ng Sunday, natulog ulit ako. Kasi ang gandang matulog kapag naririnig mo ang ihip ng hangin, ang pagpatak ng ulan sa inyong mga bubungan. Tapos yung hangin pa napasok sa kwarto mo. Tapos makapal pa yung iyong comforter. Kamote. Comforter. Oo. Tapos meron ka pang napakaraming mga pillows. Wow. Tapos may Netflix ka pa. Totoo. Oh my goodness. Ay, tapos hindi pa nanalo yung bet mo. Bakit? Diba? Makakasama ng loob. Kaya itulog mo na lang. Itulog mo na lang. Pero na-excite ako ngayong Monday kasi makakasama ulit kita. And it's been a while. Yeah, it's been a very, very while. Diba? So how's your your vacation? Parang nag-vacation. No, it's not vacation. I went to work naman. I went to Pangasinan, remember? Yeah, oo nga pala. Yeah, So, and of course, I visited my friends. There, somewhere. Somewhere? Oo, yun. Masaya? I had fun. You had fun. Pero nakakapagod talagang bumiyahe. Totoo, diba? Pero mas hindi nakakapagod ngayon kasi kasama nyo na naman po kami ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquero. At syempre, ang nag-iisang bumbilya sa, ano yun? Umaga! Ayun, sorry. Nakalimutan ko pati oras. Ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. How's the news to Miss everybody else? Are we in the good of? Yes, of course. Ang saya natin na ngayong Monday kahit... Kasi naaraw. Naaraw na, finally. Hindi na mangangamoy kulob ang ating mga damit. I know, while I was walking kanina nga, I felt like the sun is, beaming through my soul. Wow, beaming. Yes, and I felt energized. Feel na-energize ka. Ang aga mo nga. Oo, super naaga akong na-energize. Oo nga. Kaso masyado akong maaga. Maaga, totoo yan. Nagtatakbo ako talaga. Nagtatakbo ka talaga. Oo, kasi ako nga, ang hirap ng jeep ngayon. Sabi ko, wala namang ulan. Oo, yun nga, no? Kung kailan walang ulan. Ang hirap ng jeep, ang hirap ng transportation. Pero thank God, at wala na pong ulan. Sana nga, tuluyan nang mawala po umalis na po yung Bagyong Bising. Formerly known as Bagyong Bising. Oo, kahapon talaga, grabe. Diba? Malala, I cannot myself with that. Oo. Pero, eto, kahit na may mga nagdaan ng pag-ulan at kung ano-ano pang paghangin, mga ganyan, mga ka-MB, marami pa rin mga aktibidades ang naituloy. Oo, lalo na last week na aantabayanan din natin ngayong linggong ito. Naku, kaabang-abang nga naman kung ano man itong mga bagay na dapat nating mapuntahan sa mga susunod na araw. Alamin natin yan dito sa Big Bigat. Hi guys! So today nandito tayo sa Baguio City para saksihan ng bonggang-bonggang ganap. Hindi lang basta ganap ha, kundi pakasa level ang eksena.
Naku, aminin ninyo, gusto mo lang talagang makakita ng good suppliers dito. So tara, silipin natin kung ano ang bago nilang paandar for this year Expo. Unang bungad pa lang, ang dami na agad mga pagkain. Mga tao. From registration pa lang, hindi sila nagpahuli. So itong orientation na ito, hindi lang siya basta pang formality. Dito pinag-uusapan kung paano nila mapapa-level up ang Baguio as a premier wedding destination. As in, hindi lang siya basta sightseeing o strawberry taho. Dito mo makikita ang happily ever after mo! Siyempre, kasama na sa pinag-usapan ang full line-up ng activities sa actual fair na magaganap sa July 11 hanggang 13, dito rin mismo sa Newtown Convention Center. Kabilang sa mga activities ang Bridal Runway Parade, Cakes, Crafts, and Creativity Interactive Demo and Workshop, Kids Fashion Show, at marami pang iba. O diba? Ang daming ganap! Kasama naman sa mga nagpasimuno ng event ay si Architect Jonard Hardinil, ang show producer and director ng Bridal Expo Baguio 2025. Sabi nga niya, gusto nilang ipakita na hindi lang daw pang tourist destination ang Baguio, kundi ito ay isa ring wedding haven ng Pilipinas. Our main objective here at Bridal Expo Baguio talaga is to let all our event suppliers, our wedding suppliers, and industry players to converge in one platform. Anya, marami pang nakaka-excite na dapat abangan sa nalalapit na Bridal Expo ngayong taon. Every year, nagkakaroon ng bagong ino-offer, such as may bagong style, may bagong concept, and meron din yung mga bagong ino-offer yung mga industry players natin. Of course, kasama rin sa mga dapat abangan ang mga sulit deals. Usually sa mga bridal expo na ganito, ang daming discounts, freebies, and we offers a lot of kumbaga services na hindi na siya part of the talaga, yung the usual rate. Ang magaganap na Bridal Expo 2025 sa Baguio ay hindi lang basta isang event for aspiring married couples. Isa rin itong way para ipakita ang galing ng mga local suppliers ng Baguio, mapa-florist, makeup artist, stylist, at marami pang iba. Isa sa mga ito ang events caterer na si Nicole Monsaya. Ang saya sa feeling na we're sharing our talents and we're sharing the talents ng mga staff namin. Hindi lang si Nicole ang nagpapasalamat dahil may ganitong klase ng event na taong-taong pinagdiriwang sa Baguio City. Pati na rin ang cake artist na si Jillian Clave. Para sa kanya, malaking bagay na mapasama ang kanyang business sa ganitong event, kaya taon-taon siyang dumadalo. Magandang exposure siya for us. Parang nakakataba ng puso na masama kami sa mga ganitong events. Especially kami kasing mga wedding cakes, bihira lang. Kami usually yung last option ng isang couple sa mga pagpa-plan ng wedding. So, sobrang importante na andito kami para makita nila personally yung mga gawa namin. Para sa mga exhibitors na kagaya ni Nicole at Jillian, ang Bridal Expo ay hindi lamang isang oportunidad para makilala sila ng mga potential clients, kundi isa ring mahalagang pagkakataon upang makasama ang kapwa nila exhibitors na kapareho nila ng passion at commitment sa events industry. So far, ang dami ng teasers ng expo na to. This coming July 11 to 13. May discounts, may on-the-spot bookings. And best of all, ang dami mong makikitang suppliers na go sa kahit anong event. Ngayong nalalapit na ang simulang ng expo, panahon na para makilala ang nasa likod ng mga detalye. And remember, kung ang love life mo ay di pa sure, ang mga suppliers dito, sure na sure. Ayun, napaka-perfect naman. Napakagaling naman ng tupi. Oo nga. Diba? Pero napakagaling din talaga nitong mga bridal expo exactly. that showcases not just the tourist destinations here in the city, but of course, being a part of, a city that caters to people or couples who want to get married. Totoo. Kasi napakaganda kasi ng ambience here in the city, no? At saka di ba syempre, wedding destination ang Baguio City. So, napaka-good thing na marami ng mga pa-freebies or anything dyan. Kapag dito nga sa 11 to 13, oo. Ay, ang galing. Panoorin niyo ako dyan, ha? Babata Baka ka maglakad ba? ako dyan. Na gamit ang paa. Hindi, magagawin ka ba? Uy, papanoorin kita pag
ako daw yung table. Ikaw yung table. Oo, manonood ka, hindi ka na nawala. Uy, bigla tayo nag-stock. Oo nga, hindi. Pero, malay natin, wala nang bagyo that time. Tapos may free time tayo. Why not? Real. Anyway, mga ka-MP, habang pinag-uusapan naman natin ang pag-ibig, pag-uusapan din natin ang kalusugan. May mga haka-haka kasi na tungkol sa dengue. Again, dengue na naman. Oo, kasi nga, tag-ulan season. Oo, marami na namang mga nakatrap na waters, mga paralyzed water that they cannot move at dun nga namumuhay ang mga dengue. Na dapat tayo'y malinawan. Totoo yan. Oo, para sa katotohanan at tamang impormasyon, alamin naman natin yan sa Usap Publiko. Rainy season at kasama sa balik ang takot sa dengue. Pero teka, bago tayo matakot sa maling information, let's bust some of the most common myths about dengue. Ayon yan sa Department of Health Cordillera. Myth number 1, kailangan ng antibiotics para gumaling sa dengue. Nope. Dengue is caused by a virus, not bacteria. Kaya antibiotics na para sa bacterial infections, hindi kailangan at hindi din makakatulong. Ang tamang approach, hydration. Sapat na tubig sa katawan ang best defense habang nagpapagaling. Myth number 2, kapag nagka-dengue na ako dati, immune na ako habang buhay. Hindi din totoo. Ang dengue virus ay may sapat na serotype. Kapag gumaling ka na sa isa, immune ka lang sa serotype na yon. Pero pwede ka pa ding tamaan ng ibang uri. Mas delikado pa nga minsan ang second infection. Myth number 3. Ang tawa-tawa ay epektibong gamot sa dengue. Huwag agad maniwala. Tawa-tawa or gatas-gatas is registered only as a supplement, not as a cure. Wala pang sapat na ebidensya na gumagaling ang dengue dahil dito. Support lang, hindi solusyon. Myth number 4. Ang dengue ay tumatagal ng ilang buwan. Di naman palaging ganun. Kagaya ng ibang viral illnesses, dengue can resolve in a few days. Pero kung may complications, pwedeng tumagal. Kaya, pag may sintomas, magpakonsulta agad. Huwag na hintayin lumala. Myth number 5, lahat ng lamok ay may dengue. Hindi lahat. Aedes aegypti. Yan lang ang lamok na nagdadala ng dengue virus. Pero kahit hindi lahat, hindi ibig sabihin pwede na tayong maging kampante. May ibang lamok din na pwede magdala ng ibang sakit gaya ng malaria. Myth number 6, nangingitlog lang ang lamok sa maduming tubig. Hala, hindi rin yan totoo. Kahit malinis o malinaw ang tubig, basta stagnant or hindi gumagalaw, pwedeng pangitlogan yan ng Aedes mosquito. Myth number 7, kumakagat lang ang dengue mosquito sa gabi. Hindi po pang gabi lang yan. Day biters ang Aedes mosquitoes. Madalas silang aktibo mula umaga hanggang hapon. Kaya alerto dapat kahit tanghali. Myth number 8, nakakahawa ang dengue, kaya dapat iwasan ang may sakit. Huwag ganon. Dengue is not contagious through sneezing, saliva, or contact. Makukuha lang ito sa kagat ng infected mosquito. So, you don't need to isolate from the patient. You need to protect against mosquitoes. Don't let myths spread faster than the virus. Stay informed, stay alert, and most of all, stay hydrated. Very real. Oo, kailangan mo talagang mag-hydrate every now. Kasi yan naman yung nangyayari kasi kapag nade-dengue ka, nade-dehydrate ka. Totoo kaya nga, yan. diba, super ang IV. Oo, subukan ay naku, talaga na-try ko yan. Diyos ko, na-try mo, diba? bumagsak ako ng 10 kilo. Hindi ko alam. Talagang wala akong ganang kumain. Tapos tuyong-tuyo yung balat ko. Kasi mapait din lahat ng pagkain. Alam mong isang prutas lang pala pag may sakit ka na may lasa. Orange. Saging. Ay, yung saging sa'yo? Orange shock eh. Saging. Kaya pala saging din ang siniserve sa mga hospital food o mga hospital canteens. Pero napaka-importante yun na syempre ngayon tag-ulan o kahit hindi tag-ulan, napaka-importante naglilinis tayo sa ating kapaligiran. Kapag may nakikita tayong stagnant na water, alisin natin, itaob natin lahat ng pwedeng pag-ipunan ng tubig kasi doon talaga mag-iumpisa talaga yung dengue. Oo. So tignan mo, ang dami palang mga myths na ang akala ng karamihan, yun yung tunay. Like, sa madumi lang sila nangingitlog. Baka nga ako, kung naging lamok, ayokong pumili ng madumi. Gusto ko yung malinis kasi sensitive ako. Wow, ang social mo namang lamok. Diba? Totoo. Oo.
tapos hanap ka, ay, dirty yan. Dirty yung water. Not livable. Mga ganon. Pero thank God naman dito sa Baguio City, bumaba na po ang kaso ngayon as of June last week. Last week bumaba na po ng halos 60% yung kaso ng ano natin dito. And that's a good thing. Kasi naman. napakaganda din ang ginagawa ng LGU ng syudad. Totoo, diba? Na talagang anti-dengue talaga yung mga ginagawa. Pausok. Pupunta yan sa bawat barangay. Titignan kung yung mga lamok doon na nakukuha is may dengue ba or wala. At saka paalala din. Hindi na uubos ang paalala ng City Health Center din with regards to dengue. At syempre, tayo din, kailangan din natin maging alam patungkol dito. Hindi lang tayo umaasa sa mga impormasyon na nakikita lang din natin. Kailangan ikaw research ka din as much as possible. Oo nga. At speaking of information, naku mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, maiinit naman at nagbabagang mga balita ang aming ihahantog sa inyo kung saan, naku, panibago na namang vehicular accident ang nangyari dito kung saan may isa na naman pong sasakyan ang nahulog sa bangin. Ay, ano ba naman yan? Totoo, nakakasad naman yan. At hindi lang yan dahil nako, hindi lang sa pera ang nai-scam, pag-ibig din pala. Real? Oo. Para namang hindi ko pa na-try. Totoo yan. Pero sana iwas-iwasan natin yan. At hindi lang po yan. Dahil may mga good news naman po tayo. Dahil this tag-ulan season ay maaari pong bumaba ang singil ng kuryente. Real? Diyan ako masaya. Totoo. Sa lahat ng napakinggan ko ngayon ako masaya. Yun, kailangan dapat bumaba lahat. Wag lang kuryente, tubig, mga pagkain. Presyo. Ay, sana. At saka mga tahanan, apartment. Please naman, bumabagyo po, nabasa yung loob ng bahay. Wow. At syempre may makikilala na naman tayong Gen Z na magpapakilala naman ng kanyang perspektibo sa isang bagay na kinahihiligan ng karamihan ngayon. Wow, tungkol ito sa mga muscles. Ay, yes, I love that. Gusto mo ba ng mga muscles? Oo. Ayoko. Para mas gusto ko yung merong love handles. May mga ganun. Hindi ko love alam. Love handles. Dito. Diba? Tama ako? The love handles one, ang tawag doon, diba? Like the Bill one? Oo. Yung iba kasi ang tawag nila doon, hindi love handles. Stress ball. Oo nga, stress ball yun. Oo, meron pa. Yung floating device. The salbabida? Yes, salbabida ang tawag nila. Pero I call it love handles. Kaya pala para gusto mas maganda. Ganun. At maglalaro din tayo dahil na-miss nga kitang talunin. Sa scoreboard. Malalaman na natin mamaya ang pagpapatuloy ng pagwagi ng isang Miss Bea sa larangan ng laro sa scoreboard. Oo, kasi pisikalan ka lang naman ang pagtalo kay Miss Angelica Arquero. Let's see. Kala mo, prepared ako ngayon. Tignan natin. Baka may makasama din tayo. Baka I love that. Nako, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Ang sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mapitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Masar Music offers a complete line of musical instruments.
Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. July 7, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Inabot ng 9 na oras ang mga otoridad bago maialis mula sa pagkakaipit ang isang truck driver. Ang minamaneho kasi nitong truck nahulog sa bangin. Magbabalita Charles Nicolimo. Hindi na nailabas ng buhay mula sa pagkakaipit ang 28 anyos na lalaking driver ng isang trailer truck. Ito'y matapos mahulog ang minamaneho nitong truck sa 40 hanggang 65 talampakang bangin sa barangay Baruyen, Bangi, Ilocos Norte, bandang alas 12 ng hating gabi ng July 4. Pauwi na sana sila daw ng Ballesteros. At nung nasa Baruyen, Zigzag Road kasi yan sir, napababa. Hindi na yata natansya yung ano yun. Dumiretso na dun sa pulong kahoy. Natumba yung kahoy. Diretso dun sa may bangin. Ayon sa MDRMO Bangi, galing ang truck mula sa Bacnotan, La Union at kargado ito ng semento. Dahil sa mga natapong semento at bigat ng truck, kinailangan pa ng mga otoridad na gumamit ng heavy equipment. Pinipilit namin mula 12 pa kagabi hanggang kanina. Madilim yung tapos medyo malalim. Saka yung truck pabaliktad, nasa taas yung gulong pataas kumbaga. Dahil dito, magdamag silang nagsagawa ng rescue operation at matapos ang halos 9 na oras, nahugot na rin nila ang driver. Sinubukan pa nilang itakbo ito sa pagamutan pero idineklara na siyang dead on arrival. Ayon sa MDRMO, accident-prone area ang pakurba at pababang bahagi ng National Highway. Iniimbestigahan pa ng Bangi PNP kung nawalan nga ba ng preno ang nasabing truck. Idineretso na sa punerarya ang bangkay ng driver para madala na ito sa kanyang pamilya sa Alakapan, Cagayan. Charles Nicolimon, RNG News. Naglaho na parang bula ang higit 1 milyong pisong pera ng isang lalaki. Ito'y matapos niyang padalhan ng pera ang isang babaeng nakilala niya lamang sa social media. Ang kapilit raw, isang package na naglalaman ng pera at alahas pero wala itong natanggap. Magbabalita Randall Rico. Sa panahon ngayon, madali nang makahanap ng inyong duwan sa social media. Pero ang 69 anyos na si Baba, hindi niya tunay na pangalan. Imbes na pag-ibig ang mahanap, konsumisyon lang ang napala. Ang kanyang 1 milyong piso kasi naglaho na parang bula. Ayon kay Baba, nagsimula ito nang makatanggap siya ng isang mensahe ngayong taon mula sa isang babae na nagpakilalang sundalo mula sa bansang Yemen. Kasi hindi ko naman pinapansin mo umpisa. Parang nag-friend siya muna. Tapos ang dami niyang sinasabi, ganyan-ganyan. Tapos pati yung biodata niya nandyan, pati family background.
Sabi niya na patay daw yung parents niya, patay yung asawa niya. Meron siyang daughter. Single parent siya. Nung una, abot langit ang tuwa nito lalo pat nagkakamabutihan na sila. Pero nagtaka ang ilang kapamilya nito nang hinga na siya ng pera. Sa kabila ng mga babala ng kanyang pamilya, hindi pa rin ito nakinig. Ito'y dahil pinangakuan siya ng babae ng isang package na naglalaman ng 2 milyong dolyar at mga alahas. Dahil dito, ginanaan pa siyang magpadala ng pera hanggang sa umabot na ito ng 1 milyong piso. Parang gusto niya have a relationship with me. Pero nang tanungin na ni Baba kung nasaan ang pinangakong package sa kanya, hiningan pa ulit siya ng pera at dito niya napagtanto na scam na pala siya. Talaga na-stress ako all throughout. I was so stressed. Siyempre, I have to pay the bills of the hospital. Siyempre, kung minsan, yung mga caregiver, binabayaran ko pa yan. I will spend 2,000 every day for the caregivers. Meron pa sa bahay. Na iniisip ko paano makakuha ng pera. Isa lamang si Baba sa mga Pilipinong patuloy pa rin nabibiktima ng tinatawag na love at package scam. Ang modus na ito matagal na ring binabantayan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Mula 2022 hanggang 2025, umabot na sa 21 kaso ng package scam at 8 love scam ang kanilang naitala. Foreigner, kachat nila is pretending na foreigner, tapos mag-umpisa ng friend-friend muna hanggang nagka-relasyon. Maya-maya, humihingi na ng tulong yung foreigner daw na magkakaroon siya ng business dito, which is parang abunuhan muna ni victim. Yung iba naman, yan yung nagpo-full na sa package. Ayon sa Security and Exchange Commission at RACU, madalas mabiktima ng ganitong mga modus ang mga matatanda. Kasi parang ito na lang yung naghahanap sila ng pastime nila. Wala siya lang masyado ginagawa. More on sa online sila, kaya sila po yung mostly na nabibiktima. Sadly, we have a high number of senior citizens na, yun nga, parang yung kwento mo kanina, because also, hindi man sila techie, yung iba hindi man techie, they also know how to be how to browse pages, how to read ads, and sadly yung mga, syempre meron tayong mga retirees or income earners pa. Ang kaso ni Babay, dinulog na niya sa Regional Anti-Cybercrime Unit para masimulan ng malalimang investigasyon. Payo naman ng PNP sa publiko, Huwag po tayong mag-entertain pagdating po sa mga ganito online. Siguro okay lang po sa lab magkaroon ka ng chat, pero hindi yung aabot na kailangan na ikaw yung magpadala ng pera. Dagdag pa ng ahensya na kilalaning mabuti ang mga taong nakakasalamuha sa social media. At baka sa susunod, ikaw na pala ang na-fall sa kanilang patibong. Randall Rico, RNG News. Sa mga member consumer ng Beneco, posibleng bumaba ang inyong binabayarang bills sa patuloy na pagbaba ng generation charge. Magbabalita Vanessa Bugtok. Higit 600 piso ang binayarang bill ng 38 anyos na si Chester sa kuryente noong Hunyo. Mas mataas daw ito ng halos 20 piso kumpara sa bill nila noong Mayo. Minsan tataas, minsan bababa. Gayon pa man napansin niya ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente, lalo na noong buwan ng Pebrero at Abril ngayong taon. Alam mo na tataas lahat. So parang kailangan ng budget. Ayon kay General Manager Engineer Melchor Licuben ng Beneco, noong mga nakaraang buwan nagkaroon ng 40 sentimong bawas singil sa kilowatt per hour. This particular billing period, bumaba po yung presyo ng ating kuryente. Gawa po ng maganda yung presyo ng generation cost. Pag mapansin niyo po yung report kanina, for the last 16 years, yung pong ESM charges, yung pong CAPEX charges na sinisingil ni Beneco, hindi po ito nagbago, hindi po tayo nag-increase. Ang nagbabago po doon yung generation component. So for this particular billing period, bumaba po tayo, hindi nagkakamali, about 40 centavos
binaba natin. Once we receive our billing for this coming billing period, we will make the necessary announcements. Kung sakaling magtutuloy-tuloy raw ang pagbaba ng generation charge, maaaring makatanggap raw ng diskwento ang mga member consumers at owners o MCOs ng Beneco. Halimbawa kung ang isang bahay ay kumukonsumo ng 2.4 kilowatt per hour sa loob ng 24 oras, maaari silang makakuha ng 2 pesos discount sa susunod na billing. 0.8 centavo naman kapag 1.2 kilowatt per hour at 0.2 centavo sa 0.6 kilowatt hour. Gayunpaman ayon sa Beneco, maaari pa rin itong mag-iba, depende sa supply at demand. Para lalo pang mapababa ang bill na binabayaran ng mga MCOs, target ng kooperatiba na paigtingin pa ang paggamit ng renewable energy. Maliban sa hydropower plant ng Beneco sa Bugyas, Benguet, plano na ring pasukin ng kooperatiba ang pagtatayo ng sarili nitong solar power plant. Ito'y para mabawasan ang binibiling supply ng kooperatiba mula sa mga power plants. At dati tinatanggol yung tabaan na lote na 7 hectares. We are supposed to put up a 1 megawatt solar power plant through a grant. Unfortunately, saan na nag-succeed kay bidding. So, kita iti grant, sinubli na jay grant. Bagamat pinag-iipunan na ito ng kooperatiba, mayroon na ring itinatayong mini hydropower plant sa Buwed River sa Tuba, Benguet at kapag natapos, maaari itong makapag-supply ng 5 megawatts. Paraan din ito ng kooperatiba sa pagsunod sa Philippine Energy Plan ng Department of Energy kung saan 35% ng kuryente sa bansa ay renewable energy pagdating ng 2030. This will hopefully bring down the cost of electricity that we pay because this will be our own facility generating our own supply. 3 megawatts lang yun compared to 110 megawatts. So with all the potentials in Benguet, hopefully we will reduce our dependence on conventional source of power. Samantala, malaking hamon naman sa kooperatiba ang pagtitiyak ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Okay naman, ma'am. Kung minsan, meron ngayong minsan mataas, tapos minsan medyo mababa, ganun. Kaya naman bago pa man manalasa ang mga bagyo sa bansa, kumilos na rin dito ang Beneco. Masakit din niya tayo tayhaan na blackout. Ang aim kasi ni Beneco is to continuously improve its operations. Kaya tayo na-invest sa mga ganito. Nakahanda naman ang ahensya sa pagtugon sa mga unscheduled power interruption at bukas lagi ang kanilang linya. 24 oras. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Mga nahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko lang ko. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase
klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pag-uwi. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng Bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Tabloids. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Nothing beats morning balitaktakan. Uso kasi At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mula sa mga bigating headlines, let's shift naman sa usapang positive at inspirational. Dahil may isang kwento tayong siguradong hahanga kayo. Sure na yan. Sure na. Sure na sure yan. Kaya kikilalanin natin ang isang kabataang tinutulungan, kabataang tinutulungan ng arm wrestling para maabot ang kanilang mga pangarap. Nako, panoorin natin yan dito sa Gen Cs. Ay, kayo pala mga ka-MB. Bigat-bigat nito. Alam niyo ba kung anong mas magaan kesa dito? Ayan, mas magaan na. Pero teka, alam niyo ba kung anong sports ang kinakailangan ng lakas? Parang ready na kasi ako sa sports. Tara na't alamin ito. Ako si Akira Shimkabwag from Dimsu SLUC. Ating pag-usapan ngayon ang kinahuhumalingan ng mga kabataan kung saan ang sports na to ay kinakailangan ng lakas. Ito ang arm wrestling. Dito sa Baguio City, nagaganap ang arm wrestling. Naglalaban-laban ng lakas ang mga kalalakihan. Unti-unting sumikat ang arm wrestling sa mga nakaraang taon. Na may mga lokal na kompetisyon, kilalanin naman natin ang Igorot Arm Machine na isa sa nangunguna sa larangan ng arm wrestling sa Baguio City. Kilalanin natin ang isa sa miyembro at organizer ng Igorot Arm Machine na si Gilbert Salazar. Isa rin siya sa nag-viral at nagpasikat ng arm wrestling sa Baguio City na umabot ng milyon-milyong views. Sa Baguio nung nag-try kami na magdalhin yung table namin sa Session Road. So ayun, sa Session Road, nag-testing lang kami na baka sakali may mga gusto ring makilaro sa amin. Dinuruan namin sila lahat doon, then nag-video kami. Pinili niya ang arm wrestling sports
dahil malinis ang community nito. Halos lahat sila nagtutulungan lalo na sa training at magpalakas sila bilang isang team. Dahil sa kanyang talento, madami na siyang nasalihang mga kompetisyon na kung saan nakakalaban niya ang mga dayuhan na nagriresulta sa kanyang pagsungkit ng mga medalya. Ang masasabi ko sa mga baguhan na gustong matuto or mga nasasali sa arm wrestling is mag-focus tapos consistent dapat sa training. Kasi yan ang isang way para lumakas at maabot mo yung tagumpay mo. Let's go, man! Ang kanyang natutunan sa arm wrestling ay ang pagiging disiplinado sa sarili. Natutunan din niyang makibahagi sa iba't ibang tao at makisalamuha sa mga tao ng may respeto. Kilalanin din natin ang top 1 ng Baguio City sa lightweight ng arm wrestling. Walang iba kundi si Israel Ikid. Nagsimula siyang maglaro noong 2022. Ang kanyang first tournament ay sa Manila at dito na nagsimula ang kanyang pakikipagkompetensya sa iba't ibang lugar. Isa sa malaking event na nasalihan niya ay sa Bohol, na kung saan siya ang naging champion sa left and right hand. Kaya doon siya nagsimulang kinuha bilang isang representative ng Pilipinas at lumaban siya sa Singapore. Nag-advise ko yan kahit nang agad at arm wrestling. Nakatulong din sa kanya ang arm wrestling, hindi lang physically, kundi pati na rin sa kanyang social para ma-boost ang kanyang confidence at makilala ang maraming tao. Pero teka, akala nyo sa mga lalaki lang ang arm wrestling? Sa mga babae rin. Maraming mga babae ang nagpapatunay na ang lakas at disiplina ay walang pinipiling kasarian. Sa bawat pag-angat ng braso, ipinapakita nila ang kanilang husay at determinasyon. Kilalanin natin si Frances Marie Basiwag, na kilala bilang Igorota arm wrestler ng Baguio City. Nagsimula siya noong 2023 na mag-arm wrestling sa edad na 17. Pinili niya ang arm wrestling dahil din sa influensya ng kanyang ama. At ito dahil mahilig siyang sumali sa mga panlalaking laro. In this generation ay may equality na. So kung ano man ang kayang gawin ng mga lalaki ay kaya rin gawin ng mga babae. And hindi lang naman sa arm wrestling ang may mga babaeng player. Usually, girls can compete or excel in any sports. Nakakatulong ang arm wrestling sa kanilang mga babae upang ma-boost ang kanilang confidence at maipakita na kahit anong sports ay malakas din ang mga babae. Nasungkit niya ang 11 medals at certificates sa iba't ibang 7 competition na kanyang sinalihan. Isa rin sa nagpakita ng kanyang determinasyon at husay ay si Jeverlyn. Nagsimula siya noong grade 12 pa lang siya. Sumali din siya sa iba't ibang patimpalak ng arm wrestling. At naiuwi niya ang kanyang medalya, certificates at kanyang mga awards na nakuha dito. So, ang arm wrestling ay isang sports na maaaring salihan ng sinuman, anuman ang kasarian at ang paniniwalang panglalaki lamang ito ay isang maling akala at diskriminasyon. Maraming mahuhusay at malalakas na babaeng arm wrestler. Sina Jeverlyn at Frances ay dalawang halimbawa lamang ng mga babaeng nagpapatunay na ang arm wrestling ay isang sports para sa lahat. Matry ko nga rin yan. Kakayanin ko ba? Ready? Pero una, magiging referee muna tayo. There you go.
At right corner, Israel. Go! Para sa isa't isa. Charis! Pero ito na talaga. Kakayanin ko ba? Expectation. Reality. Ang hirap pala. Alam nyo ang kailangan natin? Kailangan natin ng training. Ano nga ba ang tamang postura o tamang paggamit ng kamay para sa arm wrestling? Then bago mag-start, may paglaro ng arm wrestling. So first of all, dapat shoulder square. Shoulder mo. Yan, shoulder square. Then, yan. Tapos, kita dapat ang knuckle. Knuckle. Oh, yan. Kita yung knuckle. Then, straight yung wrist. Oh. Tapos, pag pabomba, hindi pwedeng lalayo. Kailangan nakatingin lang lagi sa kamay. Yan. Nakatingin lang lagi. Ganon. Ganon lang. Nakatingin ka lang lagi sa kamay mo. Una, shoulder square. Tingin sa kamay. Bomba. Sa tingin sa kamay. Hindi pwedeng gaganon ka kasi break arm position po yan. Pag nakaganto, break arm position yan. So pag nakatingin ka, pwede kang may technique ng supinate, then bomba, then pwede rin pong mag-pronate, top roll, pronation, pero nakatingin pa rin sa kamay. Arm wrestling pala ha, kaya ko to. Muli, ako si Akira Shim Kapwag para sa Gensis. Diyan muna kayo at mag-exercise pa ako para sa susunod kong laban. We are Igorot Arm Machines from Baguio City. Wow naman! Ang arm wrestling na kasama natin, syempre, walang iba kundi si Akira Kapwag. Taba! Ha? O, basahin mo. Akira Kapwag. Kaya nga, Kapwag. Parang first time. Parang first time ko lang nanig yung apelyido mo. Anyway, nakakatuwa naman ang presenta mo, no? Kasi hindi ito usually na kinikilala or nakikilala masyado. Parang grupo-grupo lang. What made you decide, na ito yung ipresenta mo dito sa Gensis natin? Ito po yung gusto kong ipakita sa lahat ng tao. Kasi ever since, parang minamaliit nila yung mga babae. In terms sa mga sports, sa mga gawain, kung kaya ba ng mga babaeng bumuhat ng hollow blocks, yes, kaya nila. Kaya ba nila mag-arm wrestling? Yes, ito yung nagpapatunay. Kaya ito yung pinili ko po. Oo. At saka napakaganda ng presentasyon. Na of course, pinakita mo ng mga kalalakihan and then may mga babae. Eto ba nung nag-exercise ka na, nagpa-practice ka na, napi-feel mo din ba sa sarili mo gusto mo? I-try someday. Actually, nung tinatry ko po siya, napaka-accommodating po ng mga nagtuturo sa akin. Kaya parang gusto ko rin na sinasabi nila, itry mo, hindi naman porket maliit ka, hindi mo kaya. Naggagano po sila sa akin. Kaya meron sa akin yung na-encourage ka. Yes po, nai-inspire po ako sa kanila. Kaya why not kung may opportunity? Bakit? There's an opportunity always. Totoo yan. Pag ikaw sumali dyan, sinasabi ko sa'yo, papanoorin lang kita. Hindi ako mai-inspire. Pero dito ba, kailangan daw talaga ba na malaki yung braso mo? May muscle, talagang bulky para lang maka-join ka sa punong, punong braso? Punong braso. Actually, nung tinanong ko po sila, sabi po nila, wala po yan sa kaliitan ng kamay mo or anything sa katawan mo. Kung maliit ka man, wala po yun. Kung meron ka pong dedication and talaga pong magpupursige ka na gusto mong matuto sa arm wrestling, then so be it, matututo ka po kung meron kang dedication talaga sa sarili mo. Nung ginagawa mo ito, ano yung natutunan mo? Actually, I've learned a lot po. Like yung sa mistake po, I mean failure. Actually talaga, ganun po sa una magfe-failure ka Ganun ka talaga, babagsak ka. Pero at the end of the day, tatayo at tatayo ka. Kaya kakayanin mo yun. Disiplina din, no? Oo, very disciplined kasi sila kasi as much as possible,
kailangan talagang may training everyday. Tapos last time, nakilala ko na rin kasi yung dalawa na pinakilala ngayon sa atin ni Akira. And talagang sila pala, hindi sila strict into diet. Like talagang, they are into more protein and everything, fiber and anything. Oo, kasi yung, di ba yung ibang, ang tawag dito, ibang sports, kailangan strict yung diet mo. Yes. Dito ka lang. Now, eto wala, kain lang ng kain. Kain ka lang pwede ng yun kain. sa'yo. Malakas din tong kumain eh. Diba? Sabi niya, teka lang, hindi kasali. Sa tingin mo ba, eto kung sakaling ikaw ay naging isang arm wrestler talaga, paano mo naman ma-encourage ngayon? Yung iba katulad mo din. Uy, especially, by the way, happy graduation. Congratulations. Isa ka ng alipin na salapi. Paano mo ma-encourage yung mga kabataan? Actually, kahit ano pong sports, pwede po naman salihan ng kahit sino, mapababae man o mapalalaki. Even if boxing pa yan, or arm wrestling, but arm wrestling is umuusbong po talaga siyang sports. Kaya gusto ko pong ipakita din ng mga babae kung anong kaya nila. At saka maganda dyan, di ba? Parang culturally, dito sa Cordillera, they're really doing that talaga. Isa yun sa, nasubukan mo na bang manood ng ganon? Yes po. Lalo na sa aming mga Igorots po. Kasi yung pinaka-feature po talaga ng mga Igorots is their muscles po. Diba? I know, right? Even the babae, may muscle yan dito, tsaka dito. Ano yan? Fit wrestling? Uy, pero meron na. Meron. Di ba meron? Meron din yun. Tapos, sastuloy mo, ngayon, nakapanood ka na. Yes po. Kaya, yung iba po actually, hindi nila nagugustuhan yung mga ganong sports kasi merong mga nababali yung kamay. May mga injuries talaga na hindi naasahan. Pero, nangyayari lang po yun kasi mali yung yung training. Yes, pagkakaposisyon ng kamay po. Kaya nangyayari yun. Pero at the same time, yung arm wrestling talaga is nakakatulong siya para ma-boost yung confidence po talaga. Totoo yan. Oo, kasi pag pinakita mo, kanina nga nakita namin. Ba't mo tinakpan ngayon? Oo nga, dapat na ganyan yun. Oo, ba yan? Lumaki. Pinagpatuloy mo ba yung paggalon-galon mo? Hindi na. Hindi na, no? Exercise. Mahirap? Exercise. Mahirap. Ha? Mahirap po. Mahirap talaga siya. Pero marunong ka lang mag-push up din. 10 push up, yeah. Wow, buti nga 10. Hindi, pero sa mga hindi po nakakaalam, si Akira din kasi nag-viral yan, di ba nga? Diba? Dahil nakadress yan siya na nagbubuhat ng hollow blocks. Di ba? Breaking the stereotypes. Diba? Perfect. Ayun, baka may nais ka namang batiin, pasalamatan, at i-shout out ngayong umagang ito. So, binabati ko po yung parents ko, especially sa kapatid ko po na nasa Bacnotan for his OGT po. Galingan mo dyan. And also, very thankful po ako kila Israel, kila Gibo, kila Frances, and Javelin po sa pagtulong ninyo. And pag-encourage sa akin na ang sports na to ay dapat pang maging mas malawak. Yun lang, wala ka nang ibang babatiin? Wala na. Anyway, maraming salamat sa iyo, Akira, for being here once again. At maraming salamat sa ipinakita mo sa mga tao ngayong umagang ito dito sa sports nga na arm wrestling. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag may arm, may wrestling. Grabe ka doon. Pero anyway, mga ka-FB, nga ang ating super good vibes na umaga dito sa Morning Balitaktakan. Dahil nga, thank you rin po. Gusto po namin magpasalamat po sa Pongtown Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. And of course, we would also like to thank Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited, free ocular inspection, free assembly, minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located po sila sa Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Ayan, at meron din po, hindi po namin makakalimutan pasalamatan ng Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Really naman yan. At syempre, maraming salamat din kay Anton Fabico, ang aking friend para sa aking
boots this morning. Diba? Yes. Taas mo ganda, ngayon. diba? Sobrang Yes. taas mo. Hindi kita Oo. maabot. Tsaka maraming salamat for myself. Why? Sa aking makeup. Ay, siya na nagmano. O ikaw baka may gusto ko naman pasalamatan Wala din, naman. personally. Kasi ako lang to. Wala. Ganito na ako everyday. Ay! Taas ng loob. Ikaw wala kang gustong pasalamatan? Sa outfit mo, sa Oo. UK. Salamatan ko lang yung sarili ko kasi inalagaan ko yung sarili ko. Oh! We need to be that. We have to Exactly. appreciate what we're doing sa ating mga katawan dahil naniniwala tayo sa kasabihan that health is wealth. Is money. Ay, totoo. Yan! Ako mga kayampi, nakasama niyo nga muli ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin ngayong Monday morning ang nag-iisang chubby cutie ng R&G, Miss Angel Arquero. Siyempre, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na araw dito pa rin. Alas 8 yan, ha? Huwag kakalimutan. And do not forget to follow us on our social media accounts na makikita nyo dito sa ating babang screen. Dahil meron tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. Yung mga naka-social media naman po dyan, maaari nyo rin pong mapanood ang aming pagbumuka sa inyong telebisyon dahil nasa Channel 10 lang po kami kapag kayo ay naka-Mountain View Satellite. At kapag hindi nyo naman po nakikita, rescan lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang R&G Luzon Channel. Tunay at makatarungan. Mga ka-MB, yan nga po ang ating napakaganda at napaka-espesyal na pag-uumpisa ng linggo ngayong linggong ito. Paulit-ulit yan siya sa linggo. Abangan na naman ang masaya at informative na episode dito lang yan sa Morning Balitaktakan! Mayat niya! Hello sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon. Good morning, good morning! Have a wonderful week!